Yeah. Ito yung sunod, mga kababayan. Ako. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, kaya minsan, kaya nga mga kababayan, NBI ang inatasan eh. Kaya nga pala mga kababayan, NBI ang inatasan. Actually, sinagot po ni General Torre yan, mga kababayan. Bakit nga ba NBI ang inatasan na humawak ng warrant ni Bato de la Rosa? Bakit hindi ang PNP? So, hanapin ko lang po ha, mga kababayan. Ito po, anong pangalan yun? One News ba, mga kababayan, itong TV5? One News PH ba yun? Ito. Mga kababayan, sinagot po ni General Torre yan. Bakit NBI ang inatasang humawak ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa? Bakit hindi ang PNP? So, ito ha mga kababayan, saglit lang. Hanapin natin dito. Sinagot ni General Torre yan, mga kababayan. Siguro, medyo mahaba-haba po ito. So, dahil habang hinahanap natin mga kababayan, kasi alam nyo naman yung aking utak, no? Parang computer. Sige, habang hinahanap ko, magkwento ako sa inyo. Ganito po yan mga kababayan. Alam nyo ba kung bakit NBI ang inatasan na humawak ng warrant of arrest ni Bato galing sa ICC? Kasi ganito po siya. Mga kababayan, sa ngayon kasi, ito hindi ko naman inaano ang PNP. Kaso nawawalan akong tiwala sa PNP. Bakit? Kasi po mga kababayan, kung napanood nyo na po sa balita, yung pagtakas po ni Bato de la Rosa ng pagkarga ni Robby ng puting SUV na Toyota, na ang sabi nga ng media, nakita daw nila ito sa NAIA, pumunta daw ito sa Manila Yacht Club, doon daw sumakay sa yate ni Chabet, sabi ni Montulpo. Mga kababayan, bukod dun sa paglabas, may escort na pulis. Iniskortan pa daw ito, mga kababayan, ng pulis, itong pagtakas ni Bato. Kaya ngayon, mga kababayan, kung nasa pulis, ang warrant ni Bato sa ICC, hindi na ma-aresto. Bakit? Ipulis nga mismo nag-escort para tumakas, tangina. Diba? Mga kababayan. Kasi actually mga kababayan, in-interview po ng News 5, itong si General Torre, hindi ko makita medyo matagal-tagal na kasi, ilang araw na yon. Araw-araw naman kasi itong News 5 na may mga upload Bakit nga ba, mga kababayan, hindi pulis, no? Bakit, wait lang ha, bakit NBI ang may hawak ng warrant ni Bato, hindi ang PNP? Ito ha mga kababayan, warrant mula sa korte. Ayan, Milvin Matibag, interview. NBI sa pagtakbo ni Bato, mga kriminal ang tumatakas. Ayan, hindi daw tumakas si Bato. Actually mga kababayan, hindi ko makita yung paliwanag ni General Torre. Ito ba yun? ICC has nothing to do with the Philippines. Yes, okay? exactly. ICC, that's why the ICC is coordinating with the Interpol. And Interpol, there's only one gateway in the Philippines, the National Central Bureau, which is the PCTC, and its office is inside Camp Crame. And I don't think that the Interpol needs to go to other agencies other than the Interpol gateway, which is the National Central Bureau. That's why it's named the National Central Bureau. ICC has... di ba? Pinaliwanag yan ni General Torre, mga kababayan, na ang ICC or PNP Central Bureau should first receive the ICC warrant. Pero bakit daw ang Interpol ay lumapit sa ibang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas, ang NBI, bakit hindi ang Krame? So, ang connection daw, mga kababayan, ng Interpol na maghawak ng warrant laban kay Bato o para kay Bato ay dapat ang Krame, ang PNP. Pero bakit daw, sabi ni General Torre, nagtataka daw siya kung bakit ang Interpol ay hindi sa Krame at sa ibang agency na kung saan ang NBI pa. Yan ang sinagot
ni General Torre, mga kababayan, pakinggan Nothing to nyo. do with the Philippines. Yes, Okay? sir. ICC, that's why the ICC is coordinating with the Interpol. And Interpol, there's only one gateway in the Philippines, the National Yes. Central Bureau, which is the PCTC, and its office is inside Camp Crame. And I don't think that the Interpol needs to go to other agencies Oo. other than the Interpol gateway, which is the National Central Bureau. That's why it's named the National Central Bureau. ICC has nothing to do with the Philippines. Diba? So bakit nga ba, mga kababayan, ang ICC hindi, or ang Interpol, hindi lumapit sa PNP, hindi pumunta sa krami? Bakit nga ba? Ang tanong ngayon, meron bang something? Nagtatanong lang po ako, bakit may mga ganyang senaryo? So ngayon, mga kababayan, dapat sagutin ng PNP yan. Kasi mismong dating PNP chief na ang nagsabi, ang koneksyon ng Interpol ay nasa loob ng krami. Dapat kung meron mang ICC warrant na ipa-implement kay Bato, kay Bongo at sino pa dyan, sa krami mismo ang Interpol lumapit. Nakakapagtaka lang, bakit ang Interpol kailangan pang lumapit sa ibang agency tulad ng NBI? Bakit hindi sa krami? Yan ang malaking tanong ngayon. May something ba? Ngayon, mga kababayan, kung ganyan malang din naman, ang Interpol walang tiwala sa PNP? Nagtatanong lang po, ang Interpol po ba walang tiwala sa PNP? So may something po ba sa PNP? Kung ang Interpol walang tiwala sa inyo, paano pa kaming taong bayan? Yan ang isa sa mga katanungan ngayon, dapat sagutin ng PNP yan. Kaya, kung mapagtanto-tanto at napag-isip-isip ko, bakit si Bato de la Rosa sinabi niyang, alam ko ang galawan ng Interpol, bullshit! So, ibig sabihin, nakinig ang PNP kay Bato? Ano to, kapatiran? Ano to, kaklase? Class PMA? Ano to? Dahil ba sa kaklase niyo si Bato? Dahil ba sa kaibigan niyo si Bato? Dahil ba sa naging commander ninyo si Bato noon? Kaya, ayaw ng NBI? Ay, ayaw ng Interpol. Pero alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, alam ko na po ang sagot. Alam ko na po ang sagot kung bakit ayaw ng ICC or Interpol sa PNP. Kasi si Bato po ay dating PNP chief. Hindi po maiwasan natin dyan, mga kababayan, yung koneksyon. Hindi po natin maiwasan dyan, mga kababayan, yung influence ni Bato. No? May influence si Bato dyan. Tama po, Ma'am Ginger T. Tama po, Sir Henry. No? Kaya po isa sa kadahilanan, mga kababayan, na kung bakit ayaw ng Interpol lumapit sa krami, kasi si Bato po ay dating PNP chief. Totoo naman, tama naman po. May matatawag po tayong conflict of interest. Pero kung ganyan lang din naman, mga kababayan, baka magkaroon din po ng conflict ang PNP at ang Interpol. Baka hindi na makipag-coordinate ang PNP dito sa Interpol. Kasi bakit, mga kababayan, walang tiwala ang Interpol sa PNP? Diba? So kung ganun, mga kababayan, ano kayang maging reaksyon ng PNP dito? Dapat magsalita po ang PNP kasi kung ang Interpol nga walang tiwala sa kanila, di ba? Ganun naman talaga sa madaling salita. Walang tiwala ang Interpol sa kanila kasi nagkakaroon ng conflict of interest. Bakit? Si Bato kasi dating PNP chief. Yeah? Hindi mawawala yung bias. Yeah? Baka may bias, ganun. Pero dapat magsalita din naman ng PNP kasi pangit naman po yung ganun, no? Parang, syempre, sa ngayon, mga kababayan, ang tao, kahit sabihin nating 60% tiwala ang taong bayan sa PNP, actually, marami po talaga, mga kababayan, 100%, mga 60% lang po siguro tiwala ang taong bayan sa PNP. Mas marami pang ang tiwala sa military kaysa sa PNP. Bakit? Kasi kadalasan po kasi ngayon, mga kababayan, sa mga nasasangkot po kasi sa krimen, puro PNP. So rito siya, real talk lang, kadalasan po kasi sa mga nasasangkot sa krimen, kasi kadalasan mga pulis eh. Diba? Kasi kung ako tatanungin, mas may tiwala ako sa military kaysa sa pulis. Hindi ko naman, wala akong pinangalanan na. Kasi kung tutusin, kada balita na lang kasi pulis angkot eh. Pulis, kung naalala ninyo, yung mga pulis na di ba, may plano pang ang hold upin yung vlogger, kilalang vlogger, buti na lang nahuli. Di ba?
Oo, 'di ba? Edelberto Gabas, o Interpol did the right thing, 'di ba? Ayan, 'di ba mga kababayan? So hindi po natin masisisi ang Interpol kasi nga syempre si Bato kasi dating PNP chief. Hindi yan mawawala diyan na si Bato ay may connection, may influence, 'di ba? So tama lang din naman. Sana naman ang PNP ay wag naman silang maging balat sibuyas, no? Wag silang magalit, wag silang magtampo kasi nga 'di ba? At least ang Interpol lang umiwas para walang issue kasi pangit naman yung gano'n eh. Ngayon pa nga lang, mga kababayan, ito ngayon pa nga lang nung tumakas si Bato, sumakay sa van na itim, no, at sa SUV puti. May pulis na escort. Ha? Kita nyo? May escort na pulis. Kaya sa totoo lang mga kababayan, talagang may something. Kung tatakas ka tapos may escort ka na pulis, mahirap na. Mga kababayan, ito. Dito tayo. Saan na ba yun? May escort na pulis eh. Nung pagtakas. Yan ang mahirap eh. Nagkasabay lang ang pulis at ang van na itim. Ito may ads lang mga kababayan. Kaya nakakapagtaka lang mga kababayan, tumakas si Bato, iniskorta ng pulis. Sa gitna ng usapin sa paglabas sa Senate premises, si Senator Ronald Bato de la Rosa bandang alas 12:30 ng madaling araw noong Huwebes, May 14. May 4 na sasakyan kabilang ang isang mobil ng pulisya ang namataan na lumabas sa Senado sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Una ay ang paglabas ng isang puting luxury minivan dakong 2:17 AM. 2:33 AM naman nang lumabas ang isang puting sports utility vehicle o SUV. At eksakto alas 3 ng madaling araw, lumabas ang isang itim na van kasunod ang isang police mobile. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Police Colonel Joselito de Sesto na siya ang sakay ng police mobile na namataang lumabas sa Senado. Subalit paglilinaw ng Pasay City Police Chief, hindi siya bahagi ng convoy o escort ng sinumang personalidad. Nagkataon lang anya na nakasabay nila na lumabas ng Senate building ang nasabing itim na van. Diit pa ni Colonel De Sesto, wala siyang impormasyon kung sino ang sakay ng naturang itim na van. Dagdag pa ng police official, pagkalabas sila sa gate ng Senado ay naghiwalay sila ng direksyon ng van dahil pabalik na siya sa Pasay City Police Station ng mga oras na yaon. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Sige, ipagpalagay na lang natin na nagkasabay lang silang lumabas at doon siya pumunta sa kanan, yung puting SUV at yung itim na van doon sa kaliwa. Sige, doon na lang. 'Di ba? Ipagpalagay na lang natin. Given na 'yun. Sige na para walang gulo. Pero ang tanong diyan, bakit ayaw ng Interpol? Sa PNP humawak ng warrant ni Bato. 'Di ba? Ipagpalagay na lang natin. Sige. Para walang gulo, para matapos na yung chismis na 'yan. Para matapos na yung chismis na yan. Sige, humiwalay ka, pakanan ka, pakaliwa sila Bato. Pero isa lang naman tanong dyan. Bahala kayo. Diba? Ganun lang yan mga kababayan. Di sige. Tanggapin na natin. Di sige. Ganun na yon. Para matapos ang usapan. Kahapagod mag-explain, walang bayad. Diba? Sige. Tapusin na natin. Oo na, hindi kayo magkasabay. Oo na, bahala na kayo. Sige, pakanan ka, pakaliwa sila. Dumaan ka pa nga kay Diwata, kumain ka ng sikin. Sige. Oo na, wala na kay paglaban. Sige, kumanan ka, kumaliwa sila Bato. Di tapos ang usapan. Pero sabi kasi dito paimbestigahan daw ni Nartatis Malay natin, 'di ba? Malay natin sa investigasyon ni Nartatis, syempre PNP yan, kakampihan yan. Just go, gagawin sabi ko nga sa inyo, hindi tayo pinanganak kahapon Yeah? 'Di ba? So, yun po yun mga kababayan, no? So, maraming salamat po